Angelo's POV. Ala sir, kutsara ko po yan. Saway ko dito na makita ko tong patuloy sa pagkain. So? Tanong ni Austin na nakataas pa ang kilay. Anong so? May laway ko na po yan. Ano naman ngayon kung may laway mo? May sakit ka ba nakakahawa? Wala naman po, kaso what? Tumigil pa to sa pagsubot na iwan sa ere ang kutsara. Sinubukan kong abutin pero inilayo ni Austin sa akin. Akin na nga yan sir, papalitan ko nang di pa nagamit. No use, Angelo. I already used it. Sinubo nito ulit sa kasumandok. Here. Sabay angat ng kutsara sa harapan ko. Tikman mo. Tama ka, masarap nga tong sinasabi mong leche flan. Nangiti na naman ni Austin na sabi sa akin na ayoko sir, may lawan niya na po yung kutsara no? Pagtanggi ko pero wala itong balak alisin ng kutsara sa tapat ng bibig ko. Wala akong sakit, Angelo. Sabi nito sabay isbit. Come on, take it. Nangawit ang kamay ko. Ayoko nga sir. Nakanguso kong sabi sa kanya. Isa. Pananakot pa ni Austin sa akin. Ano ako, bata? If you're not gonna take this, I will kiss you. Tinaasan ko siya ng kilay as if naman gagawin niya yun. Kanina lang may paiyak-iyak ka pa tapos ngayon lalandi ka agad. Ikaw, Sir Austin ha, ang harot mo. Pag ako nagpaharot sa'yo, wala ka talagang kawala. Baka mapikot pa kita. Dalawa. Pagpapatuloy nito. Doon na ako kinabahan dahil mukhang seryoso nga ito. You're really not scared ha? Last warning, Angelo, I'm not joking. Sir naman Sige na, bilis. Isubo mo na. Pagmamaktol ko pa. Agad naman ni Austin sinubo sa akin ang kutsarang may leche flan. Nakita ko pa natatawa to sa akin habang ginagawa yon. Pinisil niya pa ang pisngi ko na para akong bata. You're so cute. Sabi pa niya, kaya hindi ko maiwasang mamula. Oh, may nangyari ba sa'yo? Di ba wala? Kahit na. Hindi ako sanay nakikisala ng kutsara, no? Saka hindi ba kayo nandidiri na gamitin yung kutsarang ginamit ko? Why would I? You taste sweet. I mean, wala ka naman sigurong sakit. It's really fine. I don't mind. Sabi ni Austin, saka inubos ang laman ng platito. Tinanong ko siya kung gusto niya magkape pero sabi niya hindi na raw. Nga pala sir, paano kayo nakarating agad dito sa Maynila? Sabi kasi nila sa trabaho kayo. Tanong ko habang naghuhugas ng plato. At alam ko, ang tingin nito sa akin. Chopper. Ay, iba. Austin Valderrama lang sa kalam. Natatawa ko pang sabi habang nakatalikod sa kanya. What did you say? Wala sir, sabi ko ang gwapo mo pero bingi lang. Yeah? Halos manayon lahat ng balahibo ko sa batok nang magsalita ito sa likod ko. Pakiramdam ko sobrang lapit niya sa akin dahil halos maramdaman ko na ang hininga niya. Sir? Pwedeng umurong po kayo konti? Paanong urong, Angelo? Paharap o paatras? Diyos ko po, Sir Austin. Kakadibo ko pa lang po, huwag niyo po akong tuksohin. What if I say no? Napapaos itong sabi. Akala ko nagbibiro lang to kaya piniit ko ang katawan ko paharap sa kanya. Yun pala nakaharap pa rin to sa akin at sa di inaasahang pangyayari, biglang naglapat ang mga labi namin. Di ako nakagalaw agad. Alam ko, aksidente lang nangyari pero hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at pakiramdam ko nagisakyatan ng dugo sa aking mukha. Pakiramdam ko lalagnatin ako dahil biglang uminit ang aking katawan. Itutulak ko sana ito. Pero agad niyang nahawakan ang bato ko at bago pa ako makahuma, pinalalim nito ang paghalik sa akin. Hindi ko alam paano tugunan ang halik niya dahil ito ang first kiss ko. Oh my God! Ang first kiss ko kinuha ni Sir Austin. Tinulak ko siya at naiyak ako. Ang first kiss ko? Bakit mo ninakaw ang first kiss ko? Para yun sa magiging first boyfriend ko. Umiiyak kong sabi sa kanya. Nakita ko pa na nagbago ekspresyon ng mukha ni Austin pero agad naman tong nakabawi. Masuyo tong tumingin sa akin at kinulong ang mukha ko gamit ang kanyang mga palad. Pinanagutan kita. Ano? Napataas ang boses ko. Alam ko, OA ang reaksyon ko pero mas OA naman ang sinabi niya. Sabi ko, papanagutan kita. And I am not sorry for kissing you, Angelo. Inawakan nito ang kamay ko at dinala sa labi niya. Simula ngayon, boyfriend mo na ako. Diretsyong sabi ni Austin na kinalaglag ng pangako. Hello si Sir Austin, joker. Nakangawi kong sabi sa kanya nung nakabawi na ako. Ano ba sa kanya ang pakikipagrelasyon?
Para naglalako ng gulay o di kaya nag-aaya kumain? Tsaka bakit ako? Sigurado ba siya gusto niya ako maging best friend niya? Hindi pa nga siya nanligaw sa akin. Tsaka dalagang Pilipina ako, no? Ano akala niya sa akin? Easy girl? Ayoko nga. Marupok ako pero konti lang. As in, konti lang pero pwede naman sigurong pag-usapan, 'di ba? Umayos ka nga, Angelo. Anong pag-usapan? Magpakipot ka naman, girl. Pagalit ko sa aking sarili. Bakit ba naman kasi? Ninako niyang first kiss ko. Kasalanan ko rin naman kasi kung di ako lumingon, di sana di niya ako nahalikan. Tsaka kung di ako naging OA at paiyak-iyak pa, nakala mo naman binuntis, di sana wala ako sa gantong sitwasyon ngayon. Muli kong binalik ang tingin ko sa mukha niya at nakita ko ang biglang pagbago na reaksyon ng mukha nito. Tila ba hindi niya yata nagustuhan ang sinabi ko? Do I look like I'm joking, Angelo? Tanong nito kung kanina. Nakahawak to sa kamay ko, ngayon nakakulong na ako sa mga bisig niya. Di din ako makakaatras dahil wala na akong maatrasan pa. Sinubukan ko siyang itulak sa dibdib dahil nag-iiba ang reaksyon ng katawan ko sa sobrang lapit niya sa akin. Pakiramdam ko, para ako napapaso tuwing dumadampi ang balat nito sa akin. Ito din naman kasi ang unang pagkakataon na may lalaki na kalapit sa akin kagaya nito. Angelo? Pukaw ni Austin sa pagiging tulala ko. Po? From now on, you will not call me sir, okay? I am your boyfriend and you are my girlfriend. No buts. Ay, hello sir. Bakit? Sigurado po ba kayo dyan? Nakanguso kong tanong sa kanya pero parang mali yata ang relasyon ko dahil nakita ko napanunok ito. Halos amoy ko rin ang mabango niyang hininga. Parang kakatapos niya lamang kumain. Iba ang hatid sa akin ang init ng kanyang hininga na tumatama sa aking mukha tuwing humihinga ito. Para tong nagbibigay ng kakaibang init mula sa loob ko. What do you mean? Mahirap lang po ako, sir. Wala akong maipagmamalaki sa iyo. Marami pang hindi ikaw alam sa akin. We have enough time to know each other, baby. Hala, baby agad? Parang sobrang bilis naman ata, sir. I am not getting any younger, Angelo. Ikaw rin ang nagsabi, matanda na ako. Joke lang po yun, sir. Tsaka ano lang sasabihin ng mga magulang ko? Isang Austin Valderrama pumatol sa isang katulong? Masakit man isipin pero dun lang tayo sa totoo. Ang layo ng agwat ng estado namin sa isa't isa. Baka ako pang dahilan ng ikababagsak niya. Tiyak isang malaking eskandalo at kahihiyan sa pamilya nila ang nag-iisang tagapagmana ng mga Valderrama. Pumatol sa isang babaeng wala man lang sinabi sa lipunan. Hindi ko nga alam ang pinagbalan ko. Wala akong alam ni isa tungkol sa mga magulang ko. I am old enough, Angelo. I can decide on my own. This is my life. Ako ang pipili kung anong gugustuhin ko. Gugustuhin? Ibig sabihin, hindi pa gusto. Sabagay, sino ba ako para magustuhan niya? Pakiramdam ko may karayom na tumutusok-tusok sa puso ko. Pero bakit? Ibig bang sabihin may nararamdaman ako para kay Sir Austin? Ano ngayon kung wala itong gusto sa akin? Alam ko namang si Ma'am Sarah ang mahal nito. Kaya nga ito umuwing lohaan ngayon dahil sa pambabasad ni Ma'am sa kanya. Come on baby, don't think too much. Malambing na sabi ni Austin sabay halik sa noo ko. Nang tumingin ako sa kanya, sinalubong na itim niyang mga mata ang titig ko. Bakit ba kasi sa tuwing tinitingnan ako ni Austin, pakiramdam ko nahihipnotismo ko. Nawawala ako sa aking sarili. Pakiramdam ko hindi gumagana ang utak ko at napapa-oo lang ako sa kanya. Pero Sir Austin, bakit pakiramdam ko ayaw mo? May gusto ka bang iba? Mas sungit nitong tanong sa akin. Biglang parang nabaligtad ata ako. May nanliligaw ba na nagsusungit? Sa pagkakaalam ko kasi yung manliligaw dapat nanunuyo. Tell me, Angelo, do you like someone? Ulit ni Austin sa tanong niya. Mas strikto at masungit na ang reaksyon niya ngayon. Wala no? Umirap ako. Tsaka ano naman ngayon kung may... What? May gusto kang iba? Inlapit ito ang mukha niya sa akin. Halos naduduling na ako sa sobrang lapit. Look at me, baby. Sabihin mo sa akin kung sino. May diin ni Austin na sabi na tila winawarningan ako. Halos madinig ko na ang tibok ng puso ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Feeling ko pulang-pula ng mukha at pati bato kong nagiinit na rin. Come on, baby. Tell me. Marahan kong hinampas ang dibdib niya pero lalo lang itong lumapit. Oh my goodness, ang tigas naman ng dibdib niya. Please kuya, wag po. Wag niyo pong patagalin. Charot lang. Wala nga. Ang bata ko pa kaya. Baling ko dito.
Wala pa ako nararating sa buhay, sir. Marami pa akong gustong gawin kaya bawal ako mag-boyfriend at bawal pa ako magkagusto. That's my girl. So from now on, you are mine. Only mine, Angelo. Diba kasasabi ko lang, bawal pa ako mag-boyfriend? Tsaka bawal ba ako magkagusto? Yeah, but I'm in the exception, baby. Seryoso ka ba talaga, sir? Paninigurado ko. Hindi kaya pinaglalaroan niya lang ako o di kaya nagbibiro lamang ito? Pero isipin ko pa lamang na biro lang sa kanyang lahat para nasasaktan na ako. Paano kung mahulog ako sa kanya? Why are you asking too much? Naiiritang tanong nito sa akin. Ay, iba din si sir. May attitude din talagang lalaking to. Bakit sir, mahal mo ba ako? Kasi diba ang mag-boyfriend dapat nagmamahalan? Nakita ko natigilan to. Di ko alam pero parang may kumarot sa puso ko na makita kong natigilan siya. Tama ba? Tama ba ang nakita kong lungkot sa mga mata niya? Pero alam kong hindi para sa akin ang emosyong yon. I know hindi ako nito mahal. Napasubo lang to kasi umiyak dahil sa pagnakaw niya sa first kiss ko. Eh di ba nga, heartbroken ako. Kanina lang umiiyak to o ngayon. Tapos, ngayon gusto na maging girlfriend niya ako. Maaring wala akong karanasan pero di naman ako bago sa mga ganito. Gusto kong umayaw pero gusto ko rin subukan. Siguro nga may nararamdaman ako sa kanya. Siguro yung kakaibang nadarama ko sa tuwing malapit siya o tuwing naiisip ko siya ay nagpapahiwatig na may pagtingin ako sa kanya. Pero paano naman ako kung ma-realize niya na hindi pala akong gusto niya? Ano ang magiging laban ko? Ano lang bang meron ako? Kakayanin ko bang maging sikat na dala nito? Wag mo na pong sagutin, Sir Austin. Alam ko naman po ang sagot. Pakiramdam ko hindi magtagal at may iyak na ako. Ewan pero parang piniga ang puso ko na makita kong kalungkutan sa mga mata niya. Thank you for understanding, Angelo, but please let me. Di ko na pinatapos ang gusto niyang sabihin. Kinabig ko ang batok niya at pinatakan ko na mag-aang halik ang kanyang labi. Okay lang, maghihintay ako. Hihintayin kong maramdaman mo sa akin ang naramdaman mo sa kanya. Tutulungan kitang kalimutan siya. Matapat kong sabi sa kanya. Thank you, baby. Thank you. Susugal ako para sa kanya. Ilalaban ko kung naman tong nararamdaman ko para kay Sir Austin. Angelo, pinapasayo pala ni Sir Austin na puntahan mo siya sa silid niya pagkatapos mo maglaba. Bungad ni Nana sa akin pagpasok ko sa kusina. Katatapos ko lang isampay mga pinaglabhan ko mga damit ni Sir Austin. Konti lang naman to, mas madami pa nga ang kortina. At yung mga gamit naming sapin sa mesa para sa birthday ko. Gising pa pala to? Ang aga pa kaya? Ilang oras lang ba ang tulog niya? Di ko maiwasan mag-alala dahil late na kaming nakatulog kagabi. Pinauna pa nga ni Austin ako matulog kasi iinom daw muna siya ng pampaantok. Di na rin ako nagpumilit pa dahil pagod na rin ako. Tsaka gusto ko siyang bigyan ng privacy. Baka kasi gusto muna nitong mapag-isa? Bakit daw po, Nana? Magalang kong tanong sa kanya. Hindi ko alam. Basta bumaba dito kanina tinahanap ka pero agad din umakyat sa kwarto niya pagkatapos kang puntahan sa likod. Pinuntahan niya po ako, Nana? Tanong ko at tumango naman si Nana. Kung pinuntahan niya ako, bakit di ko siya nakita doon? Di rin naman niya ako tinawag. Bigla akong kinabahan. Baka kasi nakita ako nito kanina, kausap si Gab, kaya hindi ako nito tinawag. Di kaya nagalit to sa akin? Mahigpit pa naman itong pinagbawal na ayaw niya makikipaglapit or makikipagmabutihan ako kay Gab. Sabi niya wala siyang tiwala dito, pero hindi ko naman pwedeng baliwalain si Gab. Maayos ang pakikitungo nito sa akin, tsaka kaibigan ng turing ko dito. Kung gano'n naman palang may duda kay Gab, di sana di na lang nila tinanggap to. Kawawa naman yung tao, maayos naman sa trabaho, tsaka tingin ko mabait to kahit di masyadong palakibo. Pero sinarili ko na lang anuman ang opinion ko para kay Gab. Di na lang ako nakipag-argumento pa sa kanya kaninang madaling araw kasi baka unang araw pa lang ng pagiging magkasintahan namin, nag-away na agad kami. Pakidala na lang din tong merienda ni Sir Austin mo. Untag ni Manang sa akin, sabay abot sa tray na may lamang merienda. Okay po, Nana. Dadalhin ko yan kay Sir Austin. Napag-usapan namin ni Austin kagabi. Huwag mo na ipaalam ang relasyon namin sa mga tao dito. Alam ko kasi boto lahat ng kasama ko dito sa bahay kay Ma'am Sarah. Bukang bibig nila kung gaano to kabait. Totoo din naman kasi. Kahit ako nagustuhan ko ugali nito kahit sandali lang kami nagkakilala. Sinabi ko kay Austin hayaan muna naming lumipas sa mga araw bago to ipaalam sa kanila. Ayaw pa nga sana pumayag ni Austin kasi sabi niya
Malalaman at malalaman din naman daw nilang lahat. Tsaka wala naman siyang pakialam sa kung anong sasabihin ng mga to. Pero ako ang umayaw. Di ko kasi maiwasang mag-isip na baka iba ang dating nito sa kanila. Bit-bit ang dalang tray, umakyat ako papunta na silid niya. Austin? Marahan kong tawag sa labas ng pintuan. Nahihirapan akong kumatok kasi bit-bit ko ang tray ng merienda. Austin! Austin lang tawag ko sa kanya kapag kaming dalawa. Tsaka lang ako gagamit ng sir pag may nakakarinig. Ilang beses akong tumawag pero walang sumasagot mula sa loob. Inayos kong hawak sa tray at pinihit ang seradura. Mabutit di naman pala to nakalock. Dahan-dahan akong pumasok at nilibot ang tingin sa loob ng silid niya. Nagtataka dahil wala naman si Austin dito. Ang sabi ni Nana, pinapatawag niya ako. Tahimik ang silid niya pero medyo magulo. Nagkarat pa mga damit na pinagkubadan nito kagabi. Nilapag ko muna ang merienda niya sa side sa kanyang table. Austin? Tawag ko ulit dito pero wala talagang sumasagot. Naisipan kong silipin siya sa terrace. Minsan kasi nakita ko to nakatambay doon. Sa isip ko baka nagpapahangin lamang to. Austin? Oh my God, Austin, ano bang nangyayari sa'yo? Nagmamadali ako lumapit sa kanya. Nakasalampak ito sa sahig at halos di na niya mabuksan ang mata niya sa sobrang kalasingan. Nakita ko ang 2 bote ng Jack Daniels sa kanyang tabi na walang laman. Sir, gising! Tara doon tayo sa loob. Aya ko sa kanya. Di ko alam kung kaya pa ba nitong tumayo, pero sa kalagayan nito ngayon parang di na nito kaya pa. Please don't leave me. Natigilan ako sa akmang pag-alalay sa kanya. Dama ko ang pagmamakaawa nito sa boses niya at di ko maiwasang mahabag para sa kanya. Please, I can't. Huwag mo akong iwan. Sinisinok pa to habang sinasabi ang mga katagang iyon. Hindi ko alam pero may sumikto sa loob ko. Para ba sa akin ang mga sinasabi niya? Bakit iba ang pakiramdam ko? Bakit parang nasasaktan ako? Pilit kong inignora ko ano man ang nararamdaman ko ngayon. Kailangan niya ang tulong ko? Pinangako ko sa kanyang tutulungan ko siya. Pagsubok lamang to sa relasyon namin. Sinusubukan ko tong itayo kahit hirap na hirap ako sa sobrang laking bulas niya. Ganun pa man na kaya ko to ipasok at higa sa kanyang kama. He looks so miserable. The mighty Austin Valderrama looks so weak right now. Parang di siyang Austin na nakilala ko. Ang layo-layo ng kalagayang to sa Austin na una ko nakilala. Ito ba ang nagawa ng pag-ibig para sa kanya? Please, akin ka na lang. Akin ka na lang. Halos nagmamakaawa to kahit nakapikit. Maawa ka sa akin, hindi ko kaya. Doon ko na hindi na kaya nang pigilan ng aking emosyon. Parang biglang may pumiga sa puso ko sa sobrang sakit ng mga salitang narinig ko mula sa kanya. Alam ko kung paano ang mga katagang sinasabi niya. Di ko namalayan umiiyak na pala ako. Bakit ganito? Alam kong simula pa lang hindi niya na ako mahal pero bakit nasasaktan pa rin ako? Lumapit ako sa kanya at umupo ako sa tabi niya. Hinawi ko ang buhok na nakatabon sa mukha niya at inayos ko ang pagkakalagay ng unan sa ulo niya. Hinawakan itong palapulsuhan ko pero nanatili pa rin akong nakapikit. Please, akin ka na lang? Akin ka na lang. Paulit-ulit ni Austin na sabi. Alam ko hindi ni Austin na lamang pinagsasabi niya pero parang dinudurog ito ang puso ko. Shh! Tama na, Austin. Makakalimutan mo rin siya. Sabi ko pero tumutulo ang luha sa mga mata ko habang sinasabi ko ang mga salitang iyon sa kanya.